Ito po ngayon yung sasabihin ko sa inyo. Uulitin ko po kung talagang wala kang kasalanan, bakit ka mag-aalok sa mga tao? Eh wala kang kasalanan eh. Bakit mo sila aalukin ng mga kung ano-ano dyan? 'Di ba? Tapos kasama pa yung mga grupo mo, lawyer mo. Kasama mo sa pag-alok sa kanila. Oh, anong ibig sabihin nun? Si Lula po yan po si Lula, yan po yung isa sa inalok ng grupo ni Atong Ang. Oo, ano kayang mga offer? Sana all may mga offer, no? Pero syempre masakit po yun. Kung ikaw namatayan ka tapos ang mag-o-offer sa iyo yung di umano'y pumatay doon sa kamag-anak mo, anak mo, tapos tatanggapin mo yung pera na yun, masakit yun. Di bali ng tuyo na lang yung ulam. Yung pera lang yan, walang kwenta yan. Pero yung buhay ng tao, mahalaga po yun. Di ba? Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yung pera po, bonus na lang yan eh. Pero ang importante po dito talaga, mapanagot yung may sala. Di ba? Yung may sala. Offeran ka, tatanggapin mo, ano ka, demonyo ka? Buti na lang po hindi kinagat ni nanay. At nung iba pa. No? Oh, guilty kaya nag-aalok. Posible yun. Diba? Posible. Wait lang, ayusin nga natin ito. Okay. Papakinggan po natin. Nakita na daw kami, kayo, okay. mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka, tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang. Nako. Yan si Dondo. Nako. Yun si Attorney Carol. Teka lang Sa isang kwarto po sila kinausap. Pinapasok sa isang kwarto. Ngayon kayo po ba, kung kayo yung nasa kalagayan ni nanay, at nakita nyo yung taong pumatay sa kamag-anak mo, anak mo, di umano'y pumatay sa kamag-anak mo, anak mo, papayag ka ba na tulungan ka ng mga yan? Tatanggapin mo ba yung tulong nila? Yun ang tanong. Tutulungan ka ng taong di umano'y pumatay sa kapamilya mo, sa pamilya mo? Vilma Belsonda, shoutout po napakakapituloy. Masarap po magkape ngayon, maulan-ulan eh. Di ba? Kayo, ano sa tingin nyo? Kung ako po, wag nyo na lang tanggapin yan. Mas mabuti pa po na ang gobyerno na lang ang tumulong sa kanila. Sa paanong tulong? Yung makamit yung hustisya. Di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat para matahimik ka. Kasi kung tatanggapin mo yung tulong ng pinaghihinilaan nyo na pumatay sa kamag-anak ninyo, hindi ka makakatulog. Kunin niya yung pera pero tuloy niya pa din yung kaso. Pwede naman, kaya nga lang, lalo siyang pag-initan yan. Baka ipapatay pa siya. Diba? Doble yung problema. At saka, di ka papatulugin yan. Parang di ka makatulog pag ganyan yung ginawa mo. Kasi makapangyarihan yung tao na yan eh. Diba? Oh, tuloy natin. At saka Jacob. Ay, shoutout muna kay Ma'am Beth M. At kay kay Ninette Pangilinan. Ayan Kay Angie, shoutout. Max Dramer, shoutout po. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Wow. Inoperan kami agad na. Wow, sana all inoperan! Sana all inoperan si nanay. Pero, buti si nanay talaga hindi nagpa-offer. Diba? Atong Ang naman, bakit ka nag-offer? Halatang halata naman. Offer agad. Wala nang paligoy-ligoy pa.
Tapos sasabihin niya, sa isang interview, sinabi ni Atong Ang, excuse me, hindi mamamatay tao ang pamilya namin. 'Di ba? So maniniwala ako doon sa isang testigo na siya ibabayaran din ng 300,000 manahimik lang. 300 million. Manahimik lang. So posible nga yun, totoo nga. Tumutugma naman ngayon dito sa mga binulgar ni nanay. 'Di ba? Oo. Kabado na. Baka mapasara ang sabungan niya. Hindi lang mapasara baka makulong pa no? Oh. Lahat kaming grupong mag-anak, pinapasok kami doon. Isang long table. Wait lang, kamag-anak, wait lang. Pinapasok. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak, pinapasok Buong mag-anak. kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si mami, bigyan ng bigyan niya ng ng lifetime medication. Ito. Bigyan ko kayo example. Nanay ka, pinatay yung anak mo ng tao na to. Tapos yung pumatay mag-o-offer sa'yo ng lifetime medication. Kailangan mo bang tanggapin? Ha? So kung ganyan pala, pati aso namin, ipapapatay ko na lang. Para offeran din ako ng lifetime red horse. Nakukuha niyo yung punto. Payag ba kayo sa ganun? Sus, like, kikitil ka ng buhay ng tao, ang kapalit, lifetime medication. Anong tawag doon? Ano yun? Thank you for trusting. I'm watching from Taiwan. Oy, Jen, bigay na shoutout ko Sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumibo. Yan, wag na kayong kumibo. Tahimik lang kayo. Siyempre, ano bang laban ninyo sa mga, na yan? Mayayaman na yan. Di ba? So nag-offer ng tulong. Opo. Di ba? Atong Ang bistado. Yan, marami pang video tayong bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Ayan, sa hindi pa nakapag-like dyan, naku, mag-like na po kayo. Libre po ang mag-like ngayon. Libre po ito walang bayad. Baka sabihin nyo, uy, may bayad yata yung like ballpoint man Walang bayad yan. Masarap yun. Ma'am, Max Dreamer pala. Masarap yun. Lifetime red horse. Di ba? Isa-sacrifice ko yung isa sa aso naming nagtatangay ng chinilas. Ay, salamat, Proud Kasambay Vlog sa palike dyan. Siyempre, Rosalyn Yamazaki, shoutout po. Ayan. Heidi Pantino, shoutout po. Ayan Huwag magtitiwala. Yan po yung importante dyan. Pero dapat magtiwala po sila sa ating gobyerno. 'Di ba? Shoutout kay Jolie Malsi. Ano ba 'to? Huwag kang maniwala sa taong mayaman na iyan, ipatumba ka pa rin. Tas kunin ang pera at babalik din sa kanya. Alams na. Syempre yung mga mayayaman na na mga utak kriminal po ay yan, uutakan ka lang ng mga yan. Kaya wag kakagat sa pain, 'di ba? So ito na sunod po muna natin ito. Bigyan po muna natin ito ng reaksyon. Etong patungkol kay Sara Dutae. Dutae tuloy. Sorry naman. Vice President pala to. Nadulas lang bunganga ko. Sara Duterte pala. Yes, Marius. Manggigigil na naman yung mga DDS dyan. Ay, salamat po Jolie Malsi. Salamat po sa iyong pakulay na 125 million. Gagastusin ko po ito sa loob ng 11 days. Maraming salamat po. Shoutout muna kay Samson Caldeo. Eto na.
Oh, pasingit-singit lang po tayo ng shoutout ha, para hindi naman magtampo yung iba. Oh, sino ba to? Wait lang. Oh, basahin nyo to ha, basahin nyo to ha. Ah, nakapin dyan, nakapin. Oh, sabi niya. Sabi ni Ruben, hindi ka bagay maging vlogger, boses engkanto ka. Boy, tandaan mo, magkaiba yung vlogger sa vlogger. Ang vlogger, manunulat yan. Ako, vlogger. Alam mo na yung pagkakaiba. So, boses engkanto daw po ako. Eh, mas lalo ito. Alam mo naman na itong si Ballpoint Man, boses engkanto. Eto yung boses engkanto. O ano, bobo ka pagdating sa mga gadgets? May 5 sungay si Ballpoint Man. Eto yung boses engkanto. Ano, papalag ka? Ano? 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 Ano na? Ito yung boses engkanto. Baka gusto mo ng mas boses engkanto pa. Ay, naku po. So, ito na. Simulan na po natin ito. Kasi, bobo talaga yun pagdating sa mga gadgets, no? Wala ka bang, taga-bundok ka ba? Ayan, bigyan po natin ito ng reaction, ha. Basahin ko po sa inyo, ha. VP Sara sa impeachment plan laban kay PBBM. Hindi ko inaasahan na mangyayari. Basahin po natin, mga pre. No? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi haharapin at papansinin ng Kamara ang posibleng complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa parihong hinawakan ng mga ito ang reklamo laban sa kanya. Sa isang ambush interview sa Digos City, sinabi ni VP na wala siyang ideya na si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema at asawa nitong si Marie ay may planong maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. May kinalaman sa pag-aresto at pagdetine kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Center dahil sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya. Philip Roy de Chavez, shoutout po Ayan. Sinabi pa ni VP Sara na hindi pa niya nabasa ang article of impeachment laban kay Pangulong Marcos. Sa ulat, nabigo ang mag-asawang Cardema na ihain ang reklamo sa tanggapan ng House Secretary General Reginald Velasco dahil sarado ito araw ng Huwebes, Mayo 8. Dahil dito, ipinost ni Cardema ang paghahain ng reklamo sa social media kung saan sinabi niya na ang Duterte Youth Party List ang magsisilbing endorser. Sa kabilang dako, inihayag ni VP Sara na hindi niya aasahan na seryosong kikilos ang Kongreso na nasabing reklamo. Well, we don't expect that the House of Representatives will take it seriously because most of the members of the House of the Representatives are allies of the President, ang sinabi ni VP Sara. And an impeachment is a political exercise. It's a game of numbers. So I don't expect anything to happen to that impeachment complaint. Dagdag na wika nito. Samantala, ito ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ay na, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez. Posibleng harangan niya ito. Bakit? Kasi ang pagdala po kay Digong sa dahig, legal naman, hindi naman illegal. So, kailangan talagang maharang yan. Alam niyo kung bakit? Magsasayang lang po ng oras yung Kongreso. Kasi kung illegal sana yung pagdakip kay Digong, pwede. Sigaw ng taong bayan, pakikinggan. Pero yan, sigaw lang yan ng mga DDS Mga Duterte. 'Di ba? Sigaw niyo lang 'yan. Hindi kayo yung taong bayan. 'Di ba? DDS lang kayo.
Di kayo yung taong bayan. Kung talagang illegal yung pagdakip kay Digong, 'di ba? Kung illegal talaga, ay dapat lang na matuloy yung yung impeachment na yan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasi legal eh. May warrant of arrest. Yung kaso na yan matagal nang nakasampa sa The Hague, sa ICC, 'di ba? Matagal nang nakasampa. Oh, sinong nagsampa? Si Trillanes. Oh. Paano magiging illegal yan? Dinala naman siya ng maayos. Di naman siya pinusasan. Oh. Binigyan pa siya ng mga doktor. Paano yung sasabihin kinidnap yan? Inaantay ko nga sipain niya yung ICC. Wala namang nangyari. Kala ko sisipain niya eh. Kaya, yung impeachment po laban kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat lang po talaga hindi matuluyan. 'Di ba? Panggugulo lang eh. Manggugulo lang kayo eh. Ikumpara nyo, si PBBM at Sara, sino yung dapat i-impeach? Ang alam ko si Sara Duterte po. Dahil nandyan na yung pagbabanta. Magaling magbanta, magaling manuhol. Sangkot pa sa AGK, sa Davao City nung mayor pa siya. Oh. Eh dapat lang na mangyari yun. Diba? Kayo naman kati, mga tatanga-tanga kati kayo eh. Mga bobo itong mga taong ito eh. Anyway mga pre, ayun na, next topic po tayo. Ito po, balik po tayo dito kay Atong Ang. Oo, bigyan po natin ito ng ng reaction. Wait lang po. Yan. Okay. Pero nandun nakatira kay Mr. Atong Ang yan, nandun ang buong pamilya niyan. Kaya may plano na si IDG na para kung gusto nila iligtas, maligtas sila. Pero lahat na sinasabi, yung mga witness na yan, alam na natin kung gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Gusto nila linlangin ang taong bayan. So sana G, shoutout ko Sinabi nila sinunog, o saan sinunog? Tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, asaan nila sinunog? Ano nila masagot yan? At yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan, mga gwardiya ko lang yan sa agency ko. Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na nandun yan, naka-duty lang, lalo na yung lahat ng apat na, yung tatlo na yan, naka-duty yan sa Manila Arena. Alam nila lahat yan. Si Matiliano alam yan. Si Matiliano, ang alam lang yan, yung kay Inunog, pamilyang Inunog. Apo, sir. Dahil sila ang gwardiya doon, sila ang OIC noong time na yun. Gano'ng sir? Gano'ng kalaking involvement itong apat na witnesses na to? Kasi parang kayo yung kayo naman yung tinuturo nila bigla, parang ganun po yung nangyayari. Natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Pero nung sir, nung nahuli kayo nung 2023, sir, sino po yung nag-finance po nung pagtatago niyo po nun? Kasama pong ibang mga Si Mr. Atong Ang. Bumili ng bahayan, kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang taon niya na nakapangalan sa isang taon niya. Yung girlfriend niya rin to, ang bumili ng property, pero si Mr. Atong Ang. Lahat ng tinaguan namin, binili niya, kaya ko ituro isa-isa yan. San sir yung tinaguan niyo po nun? Mga property po ito ni Atong Ang po na binili, parang ganun po? Yes, yung una, doon sa Corinthian. Nakapangalan sa anak niya, kung si Christopher Yo, yung asawa ni 54, ni Eileen Yo, doon sa Corinthian. Ginagawa, ayaw ko lang kung tapos na yun ngayon, kasi nung time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong, dyan sa bahay niya, sa 48, nakatira rin kami dyan. Lahat, detalyado lahat ito. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Sir, gaano kalaki yung dito ni Atong Ang? Kasi may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador saka po 2 congressman. Ano daw? Sabi dito? Ballpoint man, pa-shoutout naman. Danny Balikatan. Shoutout kay Danny Balikatan O, tuloy natin to. Totoo po ba na kaya yung maka-impluensya ni Atong Ang pati sa Supreme Court? Ganun po. Ang dalawang senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, 2 congressman, ayaw niyan. Kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil ayaw, hindi against yan sa gusto niya mangyari. Na gusto niya ipapatay lahat ng may magsubi sa sabong. Pero totoo sir, na more than 100 yung katawan ng mga sabungero. Yes, 108 yan. Plus Grabe. yung latest na pinapapatay nila dyan sa, pinapadukot nila sa lipa, yung nagnakaw na manok, nakagagawa ni Roger Burican. Yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan. Rogelio Toto Burican. At saka si Rodelo Anik-Ig. Smith Lamod, shoutout po.
Siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa... Pag magnakaw lang ng manok, papatay na agad. Ganun ba talaga itong mga inchik dito sa Pilipinas? Na mga negosyante, na mga malalaki? Yung mga yung mga sugal yung trabaho Kasi yung sugal, delikado talaga yan Pero nagnakaw, papatayin, may batas naman tayo Tandaan mo, Atong Ang. Kung ano yung kinuha mo, yan yung ibabayad mo. Ilang buhay yun? Sa tingin mo, kung totoo man ito na kagagawa ng grupo mo ito at ikaw, alam mo, alam mo ang magiging kapalit nito. 'Di ba? Channel 7. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagtitiwalaan niya, lahat ng patayan simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Kaibigan, sir? Pati po kaibigan, pinapapatay po ni Atong Ang? Yes, Grabe. si Riolo, yung sa EDSA, pinapapatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang, kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Siya ang kung nag-hire nung gunman, yung dating si EDJ. So, ngayon, sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong apat na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, ako may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko, umuwi ako na Mindanao. Umuwi ako sa Mindanao. Yung dalawa, yung apat niyan, kawawa yan. Pilit niya na tinuturo ako ang mastermind, kawawa lang yung apat na yan. Alam mo, Nita, shoutout to kahit na ako, hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Walang konsensya yan kung pumatay. Ano bang sinasamba ng mga inchik? Iba yata yung sinasamba ng mga inchik Pera. Diba? Atong Ang. Hindi naman, walang Panginoon yan. Baka yung pera nila, Panginoon. Yun. Kaya kung pumatay sila ng tao, mag-utos, ganun na lang kadali. Diba? May buntis pa, yung sa Lipa, January 13 yun, hindi ako nagkamali. May isang babaeng buntis doon na nadamay. Kasama yun sa naitapon sa Taalik, sa Talisay. Ay, grabe. Pati buntis. Sakit nun. Pati buntis. Yung dinadala nun. Yung dinadalang bata. Walang patawad itong mga hinayupak na mga inchik dito sa Pilipinas talaga. Grabe. Paano yung nagiging proseso? Parang ano ba yun, sinasakay sa sasakyan, tapos Maiintindihan niyo po yung sinasabi ko kung may anak kayo. ano kayo nagtatambak ng katawan doon? Hindi tatampak ng katawan. Diyan ay iniimbestigahan yan. Katulad nung sinabi ko, si Eric De La Rosa ang isa sa mastermind dyan. Carmelita Santiago, shoutout po Tatlo yan sila, Atong Ang, Engineer Celso Salazar, Eric De La Rosa. Yan, para alam mo, pag may supi, automatic. Tawag yan si Eric De La Rosa kay Mr. Atong Ang. Kasi Eric De La Rosa siya Ramoncito Gamad, shoutout. monitor ng mga palabas. Pag itawag yan kay Atong Ang, itinawag sa akin, i-confirm ko yan kay Mr. Atong Ang, boss, may supi. O sige, alam mo nang gawin mo, tawagan mo na yung mga pulis. Mga pulis ang tinuturn over ko sa pulis yan. So meron po talaga mga tao na pulis itong si Atong Ang. Yes. Ilan Kasi sa panahon ni Digong ito nangyari. 'Di ba? Panahon ni Digong. So yung mga pulis sa panahon ni Digong ay hindi po kakampi ng mga sibilyan. Kakampi po ng mga kriminal. Pwede. Pero ngayon, nagbago na. Kasi ang ating presidente matino. 'Di ba? Matino yung ating presidente. Lalong-lalo na si General Torre. Matino. Sa panahon ni Digong, si Bato, matino ba? Sus, mapiusip. sir, gaano karami? Saka gaano kataas yung posisyon na hawak ng pinakamataas na hawak ni Atong Ang? Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Ilang general po, sir? Isa lang. Mapapangalanan niyo po, sir? Kaya kong pangalanan, pero sa ngayon, hindi Ellen Reyes, shoutout po kita nakita ng personal, mas maganda personal, hindi ko alam kung sino tong kausap ko. Pa, sir. Sir, bakit kayo nag-decide na tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Ilala ko si Mr. Atong Ang, ang dami nang pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung kinakapatid ko, si Kuya Kenneth, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya ang napapatay noon. Sir, pinagbantaan kayo before ba to ng di ba nakatakbo pa po kayo, sir, na mayor po, tama po? Yes. Before po yung Wala election? Nagtago pa lang ako, gusto niya na ako ipapatay. Yung kasinungalingan nyo na nahuli kami sa isang lugar, 2 bahay yung inupahan niya sa Paranaque. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi... Kaya kung ganyan pala yung nangyayari, dapat yung sabong ipaban na rin sa Pilipinas, di ba?
Pinagmumula ng patayan eh. Tama yung pamilya ko, may mga yaya yung anak ko. Oo, hindi naman basta-basta mawawala yung sabong. Pero dapat simulan na po nila yung paggawa ng batas na ipagbawal yan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tama yung mga security na inasign niya sa akin, driver, bodyguard, na inasign niya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Alam naman niya, siya ang kadahil, kasabwat naman yung humuli. Yun. So, anong motivation niya? Tingin niyo, sir, bakit kayo pinahuli bigla na ganun? Eh, kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya. Di ba, para matapos ang kaso, pinahuli. Actually, hindi man huli ang gagawin sa akin, papatayin ako nun. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noong time na yon, on the spot, ako ang target para mapatay. Gawa yung 4 na yan, hindi man niya marunong. At least yung adik na si Digong nasa dahig na ngayon. Ano? Adik kasi si Digong eh. Oh, anong ginagawa ni Digong? Nagmamariwana. Oh, yan tuloy, bangag na bangag yung tatay niyong si Digong. 'Di ba? Sip-sipamor ng utot ng demonyo, Digong. Ano, nanghina ka na dyan sa dahig? Wala ka nang masipsip? Magtiis ka hanggang mamatay ka sa katandaan. Babangag-bangag ka kasi. Ang lakas ng hangin mo eh. Yan yung napala mo. Ang mga DDS. Mga DDS dyan, bigyan nyo ng marijuana si Digong. Aba, yung tatay nyo doon gusto nang sumipsip eh. Nako. Magsalita. Ngayon, tinuturuan man yung mga toto na yan. Lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturuan yan kasi yan, kahit na nagsisabo kasi yan. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ang Panginoon na bahala sa kanila at hustisya, bahala na si DOJ niyan at si Torre. Doon lang ako nakasandal sa kanila. Walang ibang akong anuhan dahil alam ko hindi kayang bayaran ni Mr. Atong Ang, si General Torre at saka si DOJ Crispin Rebolya. Sir, itong mga itong mga 4 na to, sinasabi naman nila na raw kayo, mayaman daw kayo, ganyan. Pero ang narinig ko naman, itong 4 na to, mayaman na rin daw. Totoo po ba yan, sir? Actually ako, nagkaroon na ako ng pera dahil kasama ako dyan sa yung online. Pinaghirapan ko lahat. Kaya ako nagkapera. Yung sinabi niya nga gwardiya ako, payari ako ng security agency para ngayon binabaliktad niya lahat. Ngayon panoorin mo nung hearing sa Senate na nandun ako kung paano niya ako pinagtanggol. So ayun mga pre, grabe po pala yung baho nitong si Atong Ang. Ibang klase. Ayan sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan libre po mag-like dyan, share, subscribe. At syempre, huwag niyong kalimutang i-ring yung notification bell.